Kung napapanood mo ang isang video natin na ang lalaki na mayroong 39 na asawa na tinaguri ang mayroong matigas na talong sa mundo, ay sigurado na mapapasana all ka na lang dahil sa mga babae na walang selos-selos sa kanilang lugar. Pero ang video na ito ay kakaiba dahil babae na ang bumirit dito na kayang pagsabayin na kainin ang 5 talong. Sus Mariusep! Paano ba nangyari ito at sino ba ang babaeng ito? Yan ang alamin natin sa video na ito. Kumusta guys? Maligayang pagbabalik sa ating bagong video. Sa video na ito, ating malalaman kung bakit pumayag ang babae na dapuan ng 5 malalaking bubuyog ang kanyang nag-iisang bulaklak. Ako, kawawa naman ang bulaklak na to. Una sa lahat, siya ay si Raju Verma, 22 years old na taga-India, na sikat sa buong mundo ngayon dahil sa pagkakaroon ng 5 mister. At ang pinakamalupit dito ay magkakapatid silang lahat. At ang pangalan ng kanyang mga mister ay si Baiju na 32 years old. Kasunod ang Sant Ram na 28 years old. At ang pangatlo ay si Gopal, 26 years old. Pang-apat ay si Gudo na 23 years old. At ang bunso ay si Dinesh na 19 years old pa lang. Ito ay tradisyon sa kanilang lugar sa Dehradun, Northern India na tinatawag nilang polyandry. At namana rin ito sa kanilang magulang sapagkat ang kanyang ina ay mayroon itong 3 mister na magkakapatid din. Pero baka iniisip mo na sa buong India ang tradisyon na ito, ay nagkakamali ka sapagkat napakalaki ang bansang India. At ang tradisyon na ito ay dito lang banda sa maliit na village ng Dehradun, Northern India. At hindi kasali kahit yung kalapit na lugar sa kanila. Nagsimula ang tradisyon na ito noong panahon pa ni Haring Pansya na ang kanyang anak na babae ay nakapagpangasawa ng 5 magkakapatid na lalaki. Ginawa daw nila yun para kontrolin ang kanilang lupain at ang mga kayamanan nito para hindi rin ito mapunta sa iba at para hindi mag-away-away at hindi mag-aagawan pagdating ng panahon. At mayroon pang isang dahilan kaya ginawa nila ang tradisyon na ito para kontrolin na rin ang pagdami ng kanilang populasyon sa kanilang lugar. Kaya hindi nakapagtataka na kulang at sobrang kaunti lang ang babae sa kanilang lungsod. Kaya ang mga lalaki ay hirap na hirap makahanap ng kanilang mapapangasawa. Kaya nabuo ang tradisyon na ito. At ang matindi pa dito, nang malaman ng mga ordinaryong mga tao sa kanilang lugar ay ginaya ang tradisyon ng hari kahit wala naman silang mga kayamanan na paghahati-hatian. Medyo weirdo ang dating, pero yun talaga ang kanilang nasimulan. Kaya ngayon, pwede na sa kanila ang babae na magkaroon ng hanggang 5 mister o asawa at dapat magkakapatid ito lahat at hindi pwedeng hindi sila magkakadugo. Siguro sinadya na rin nila na dapat magkadugo silang lahat. Kasi pag magselos yan, baka magrambulan pa yan . Isa pang matindi sa kanilang tradisyon na kapag ang babae ay nakapagpangasawa ng lalaki at mayroon itong kapatid na minor de edad pa at wala pang 18 years old, ay hihintayin ito na umabot ng 18 years old para pakasalan ng babae. Sus, grabing tradisyon sa lugar na to. Dahil paglaki mo may naghihintay na palang asawa sa'yo. At ang masakla pa dito ay kinain na ng iyong kapatid at tira-tira na lang ang para kay bunso. Ay sus, kamalas naman talaga ni bunso . Pero syempre, hindi ito tama sa mata ng Diyos sapagkat isa lang talaga dapat ang pwedeng kumain sa bibingka. Maliban na siguro kung gusto mo talagang i-share ito na parang charger na hihiramin lang at libre ng saksakan basta magkasya lang. Sabi ng babae na minsan kapag ang isa niyang asawa ay umaalis para mamili ng kanilang pangangailangan sa bahay tulad ng kanilang pagkain o kahit anuman, ay dapat rin daw mayroong ginagawa ang iba niyang asawa. Hindi yung nasa bahay lang at dapat nandun sila sa kanilang hanap buhay. At ang babae kapag maiwan siya sa bahay ay dapat itong maglinis at alagaan ang kanyang anak at maglaba na rin sa kanilang damit, hindi yung walang ginagawa. Aba, mayroon din pala silang patakaran sa kanilang bahay. Siguro mas maganda na yun, baka iisahan sila ni Bunso kapag wala ang kanyang mga kapatid, baka bigla itong dadapo sa bulaklak. Ay, lugi sila doon. Pero ang official talaga na asawa ng babae, yung una talaga niyang pinakasalan ay si Gudo, yung 23 years old. At dahil nga sa kanilang tradisyon, ay pinakasalan na rin niya lahat ng kapatid nito. Mukhang maganda nga sa lugar na to. Dahil kung mayroon kang kapatid na hindi marunong manligaw,
at tumanda na lang na hindi man lang nakadapo ng bulaklak ay may pag-asa pa dahil malay mo kahit 40 na ang panganay mong kapatid at ang bunso mo ay 18 years old at nakapagpangasawa ng sariwa at batang-bata pa na 18 years old din, ay sus, jackpot yung panganay mong hindi marunong manligaw, makakatikim na rin sa wakas. Nang pinuntahan sila ng media sa kanilang lugar at tanungin si Radyo Verma na kung sino ang ama sa kanyang anak, dahil napaka-imposible naman na may share silang 5 sa bata, hindi pwede yun, dapat isa lang. Pero ang sabi ng babae na wala na siyang pakialam doon dahil magkadugo naman silang lahat at hindi na raw pumasok sa kanyang isipan na ipa-DNA test ito para alamin kung sino yung mapalad at mayroong malakas na kamandag na dupapo sa kanyang bulaklak. Sabi pa ng babae sa interview na hindi talaga siya nagiging komportable nung una sapagkat kakaiba nga naman na mayroong umaaligid sa yung 5 bubuyog na naghihintay para dapuan ang kanyang nag-iisang bulaklak. Pero habang tumatagal daw ay nagiging normal na sa kanya na sabay-sabay kainin ng mga malalaking bubuyog ang kanyang bulaklak. Naku, mangitim ka agad ang bulaklak nito. Sabi pa ng babae na minsan daw kapag kumakain sila ay nagbibiruan daw ang mga ito na kung sino daw talaga ang ama sa bata. Ngunit nagtatawanan na lang silang lahat at wala talagang selos na nararamdaman ang bawat isa dahil pantay-pantay daw ang tingin nila sa bawat isa. At ang importante ay masaya sila na kung ano ang meron sila ngayon at higit sa lahat nagkakaintindihan silang lahat sa kanilang bahay. Sa ngayon ay tinatawag nila itong one big family na kahit sa simpleng buhay at wala silang magandang bahay at kahit magsasaka lang ang kanilang pamumuhay dito, pero masaya daw sila sa kanilang sitwasyon. Kahit maraming tao na bumabatiko sa kanila, nakakaiba daw ang kanilang pamilya pero hindi na nila ito binigyan ng pansin. Ika nga, aanhin mo ba naman ang yaman kung hindi ka naman masaya sa iyong buhay? Tulad nga ng usap-usapan ng karamihan na it's more fun in the Philippines dahil sa mga kakaibang kaganapan na nangyayari sa Pilipinas. Pero ang hindi natin alam na mayroon palang mga lugar na mas malupit pa dito sa ating bansa. At dito nagtatapos ang ating kwento mga kaibigan, at kung may napulot kang kaalaman sa video na ito ay paki-share naman po at paki-like na rin po ang video kung okay lang sa'yo. At kung gusto mo lang naman na magiging updated ka kapag mayroon na tayong bagong video na i-upload ay mag-subscribe ka lang at i-click ang bell. Muli, maraming salamat po sa iyong panonood at shoutout na rin sa ating mga solid supporters.